Kamusta? Welcome sa Recap PH, kung saan nagre-recap tayo ng mga paborito nating manhwa, manhwa, at manga. Samahan niyo akong magbalik tanaw sa mga astig na pangyayari sa mundo ng comics, at tumuklas ng mga bago nating magiging paborito. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang una at updated sa mga bagong video. Simulan na natin. Napalingon si Wonjin matapos marinig ang malakas na sigaw ng kanyang kasama, at nang makita niya kung sino-sino ang mga taong pilit pinipigilan ng mga bantay ay nagulat ito sa mga hindi inaasahang bisita. Narinig din ng ating bida at ni Jokwi ang ingay na mula sa labas ng tanggapan, at dahil pamilyar sa kanilang dalawa ang boses ay napagpasyahan ng binata na lumabas at tignan kung ano ang nangyayari. Hindi naman nagustuhan ng ikatlong elder ang ginagawang pagharang ng brigada sa kanila ng kanyang mga kasama, at binalaan pa ang mga bantay na hindi raw sila makakaligtas sa paglabag nila sa utos ng mga elder ng angkan. Galit nitong hinahanap kung nasaan ang ating bida, at ayon naman kay Wonjin ay tama raw ang mga sinabi ng binata na hindi magtatagal ay hahanapin daw siya ng lahat ng mga elder kasama ng kani-kanilang grupo ng mandirigma. Bagamat inasahan na ng ating bida na mangyayari ito ay hindi naman akalain ni Wonjin na mabilis kikilos ang mga elder, bukod pa rito ay ginamit din daw ng mga ito ang sarili nilang puwersang militar kaya't hindi maiwasan ng lalaki na mangamba para sa seguridad ng kanyang master. Ngayong nagkaroon na ng bagong batang pinuno ang kanilang angkan ay nakasisiguro si Wonjin na balak ng mga elder na kontrolin ang binata, at kung hindi raw nila ito magagawa sa mabilis na panahon ay malalagay sa panganib ang kanilang mga posisyon. Makalipas ang ilan pang mga sandali ay muling sinabi ng ikatlong elder na dalhin nila si Yeon Myung sa kanilang harapan, at sa pagkakataong ito ay bakas na sa itsura ng matanda na malapit nang maubos ang kanyang pasensya at maaari nang gumawa ng gulo anumang oras. Bago pa man makagawa ng kahit ano ang mga kalaban ay dumating na ang ating bida at sinabing hindi na raw nila kailangan pang magkagulo, pero hindi rin naman nagtaka ang binata nang makita ang mga elder kasama ng kani-kanilang mga pribadong puwersa. Ngunit iba ang naging reaksyon ni Jokwi dahil nang makita niya ang mga matatanda ay agad nitong itinanong sa binata, kung nanggaling na raw ba sila sa bulwagan ng mga elder bago sila nagtungo sa pangunahing tanggapan. Ayon naman sa ikatlong elder ay masyado raw makapal ang mukha ng ating bida na tangkaing kunin ang posisyon ng batang pinuno, hindi raw ito maaaring makuha ng kahit sino hanggat walang pahintulot galing sa kanila. Agad rin namang sumagot si Yeon Myung na napatunayan na raw niya ang kanyang kwalifikasyon sa pamamagitan ng pagwawagi sa kompetisyon, at kasalukuyan nilang sinusuri ang resulta sa pangunahing tanggapan kaya't tinanong niya ang matanda kung ano pa raw ba ang kailangan nilang mga elder sa kanya. Labis na ikinagalit ng mga elder ang kanilang narinig mula sa ating bida. Totoo nga raw ang balitang masama ang pag-uugali ng binata at tinanong pa nila ito kung anong klaseng asal daw ang kanyang inaasta sa harapan ng mga nakatatanda sa kanilang angkan. Ganito rin ang ipinakitang pagkabahala ni Wonjin sa mga isinagot ng ating bida sa matanda. Hindi nito gustong magkaroon ng malaking gulo at muling malagay sa panganib ang kanilang bagong master sa kamay ng mga elder. Maya-maya pa ay muling nagsalita ang ikatlong elder at pagalit nitong sinabi sa ating bida na kailangan niya raw sabihin ang mga totoong nangyari sa huling bahagi ng paligsahan, kung nais niya pang mabuhay at maging batang pinuno ng kanilang angkan. Pero ayon sa ating bida ay hindi raw maaaring basta na lang ipagsabi kahit kanino ang mga nangyari sa loob ng paligsahan, at para bang gusto raw lumabag ng mga elder sa batas ng kanilang angkan tungkol dito. Nang tanungin din ng binata sa ikatlong elder kung sa tingin ba nila ay gumamit siya ng pandaraya sa kompetisyon, ay agad na sumagot ang matanda na may nakuha siyang ulat mula sa mga jegal tungkol sa kakaibang mga pangyayari bago magtapos ang paligsahan. Ayon sa guro, nagkaroon daw ng panghihimasok mula sa Dark Moon Sword Sect at mahigit sa 300 mandirigma ang pumasok sa paligsahan, kaya't paano raw masasabi at mapatutunayan ng binata na naging patas ang kompetisyon kung may ibang mga sangkot dito. Mabilis ring sumagot ang binata na dahil daw sa ginawang pagpatay ni Tang Yangryung at ni Tang Gukrin sa ibang mga kalahok sa paligsahan, ay wala na siyang nagawa kundi patayin din ang mga ito at bilang resulta ay nagtapos ang kompetisyon sa kanyang pagkapanalo. Dagdag pa ng binata, ang ginawang panggugulo ng mga kalaban ay nangyari pagkatapos niyang iligpit ang mga huling kalahok sa paligsahan,
kaya't kung ang pagiging patas ng kompetisyon ang pag-uusapan ay wala raw dapat na maging problema. Labis na ikinagalit ng ikatlong elder ang kanyang mga narinig mula kay Yeon Myung, at muli pa nitong ipinaulit sa binata kung sino raw ang pumatay sa kanyang apo, na agad rin namang sinagot ng ating bida na maaari daw niyang personal na hanapin ang bangkay ng dalaga sa bundok ng Gangdong kung hindi siya naniniwala. Dagdag pa niya, kung hindi pa raw nagagawang linisin ng sekta ng Gangdong ang lugar ay siguradong naroon pa ang mga bangkay ng mga kalahok, kasama ng mga kalaban na sumalakay at nanggulo sa paligsahan, na siya namang lalo pang nagpagalit ng husto sa ikatlong elder. Dahil sa mga narinig na pag-amin ni Yeon Myung ay hindi na nakapagpigil pa ang matanda, at gamit ang buo niyang kapangyarihan ay agad itong umatake na may matinding intensyong patayin ang ating bida, na siya namang labis na ikinagulat ng lahat ng mga nanunood sa kanila. Nagtalsikan ang mga mandirigmang malapit sa kinatatayuan ng ikatlong elder sa lakas ng kanyang kapangyarihan, at sinabi pa nito na ang binata rin ang may kasalanan kung bakit ganito ang kanyang sinapit, dahil hindi nga lang daw niya nilalabanan ang kanilang otoridad, nagawa pa nitong patayin ang estudyante at ang mismong kadugo ng mga elder ng angkan. Hindi naman makapaniwala ang mga mandirigmang nakasaksi sa mga nangyayari, hindi nga raw maaaring makaligtas ang kahit sinong tamaan ng ganito kalakas na enerhiya kahit pa isang master sa martial arts. Pero agad na natigilan ng ikatlong elder nang marinig ang boses ng ating bida, hindi niya inasahan na sa kabila ng malakas na pag-atake gamit ang kanyang buong kapangyarihan ay magagawa pang makaligtas ng binata. Laking gulat ng lahat nang makita na nagawang mapigilan ni Yeon Myung ang matinding enerhiya galing sa pag-atake ng ikatlong elder. Wala nga raw mag-aakala na may kakayahan ang binata na mapantayan ang kapangyarihan nito, dahil hindi lamang ito isa sa pinakamalakas sa kanilang angkan, maging sa buong bayan ng Sichuan ay kilala rin ng matanda sa taglay nitong abilidad. Ilang sandali pa, habang mahigpit na nakahawak sa kanang kamay ng ikatlong elder ay nakangiting tinanong ng binata ang galit na matanda, kung mahirap daw bang paniwalaan na siya mismo ang pumatay sa pinakamamahal niyang apo. Pero hindi sa tanong ni Yeon Myung nakatuon ang atensyon ng elder kundi sa ginawa nitong pagsangga sa kanyang malakas na atake, dahil ayon sa matanda, ang lason na dala ng kanyang teknik ay may kakayahang tanggalan ng pandinig at paningin ng isang individual sa sandaling tumama ito sa kanya. Kaya't hindi siya makapaniwalang napigilan ito ng ganun lang kadali, hindi tuloy maiwasan ng elder na isipin kung nagawa na raw bang malagpasan ng ating bida ang enerhiyang matagal niyang pinaunlad at nilinang sa loob ng maraming dekada. Bagamat na personal niyang naranasan ang abilidad ng binata ay tumanggi pa rin itong paniwalaan ang kanyang nakikita, at sinabing imposible raw itong magawa ng ating bida kasabay ng muli nitong pag-atake gamit naman ang kanyang kaliwang kamay. Pero bago pa man tumama sa binata ang kanyang sunod na pag-atake ay agad na natigilan ang matanda, nang ilabas ni Yeon Myung ang isang kulay pulang lalagyan ng lason, na siyang naging dahilan ng mabilis na tanong ng elder kung saan niya raw ito nakuha. Tinanong naman ng ating bida sa elder kung nakikilala raw ba nito ang lalagyan na hawak niya, dahil sigurado raw na litong-lito ang matanda kung paano ito napunta sa binata, habang tahimik namang nanunood ang mga mandirigma na hindi naiintindihan ang mga sinasabi ng kanilang master. Ayon pa sa ating bida, ang lalagyan ay naglalaman ng mabagsik na lason at ito raw ay nakuha niya mula sa apo ng ikatlong elder na si Tang Yang-ryung, matapos niya itong mapatay ng pagtangkaan ng dalaga ang kanyang buhay sa kasagsagan ng huling bahagi ng kompetisyon. Matapos bitawan ng ating bida ang nasabing lalagyan at mabasag sa kinatatayuan ng elder, ay labis niyang ikinagulat nang maglabas ito ng malakas na enerhiya at mabilis na nagliyab sa kanyang harapan. Samantalang naguguluhan ang lahat habang pinapanood ang nangyayari, ay muling nagpatuloy si Yeon Myung sa pagpapaliwanag na maaari nga raw ipagsawalang bahala ng marami, kung ang nakuha niyang lalagyan ay naglalaman lang ng isang simpleng lason, pero hindi ganito ang kanyang nakuha sa dalagang si Yang-ryung dahil ito raw ay ang isa sa mga 10 lason ng kanilang angkan. Habang pinagmamasdan ng umaapoy pa ring lalagyan ay tinanong naman ng mandirigmang si Won Jin, kung ang lason daw ba na tinutukoy ng binata na laman nito ay ang ika-10 lason ng mga tang. Nanlaki na lang ang kanilang mga mata sa labis na pagkabiglan nang sabihin ng binata na tama raw ang hinala ni Won Jin, ito nga mismo ang ika-10 lason na kilala ng marami sa pangalan na Fire Dragon's Poison. Tila naparalisa naman ang matanda nang marinig ang reaksyon ng mga mandirigma sa paligid, dahil nakaramdam nga raw ang mga ito ng malakas at malaapoy na enerhiya mula sa lalagyan matapos nitong mabasag,
Bukod pa rito ay nalalaman nilang lahat na ang ikatlong elder ang naatasang mamahala sa lason na ito. Ilang sandali pa ay muling nagsalita ang ating bida at tinanong kay Wonjin kung isa raw bang walang kwentang bagay ang ikasampung lason, na maaaring gamitin ng kung sino lang para sa kanyang personal na kasakiman at pakinabang. Agad rin namang sumagot ang lalaki na hindi raw ganito ang kanyang nalalaman, bukod sa masyadong mapanganib ang mga ito at may kakayahang makapatay ng master sa martial arts, ay matagal na ring nawala ang kaalaman sa mga sangkap at ang proseso sa paggawa rito, kaya't mas pinapahalagahan daw ito ng mga tang kaysa sa ginto o ano pa mang uri ng kayamanan. Dagdag pa niya, kung mapapatunayang may gumamit ng kahit isa sa mga mahalagang lason na ito para sa kanilang sariling pakinabang, ay lubhang mapaparusahan ang taong nagkasala ayon sa batas ng kanilang angkan. Bagamat hindi nagustuhan ng mga elder ang sinabi ni Wonjin tungkol sa matinding parusang haharapin ng ikatlong elder, ay hindi na ito pinansin pa ng ating bida at nakangiting sinabi na personal niyang hahatulan ang matanda sa ginawa nitong paglabag sa mahigpit na patakaran ng kanilang angkan. Kahit nga raw isa siyang elder na isa sa may pinakamakapangyarihang posisyon sa kanilang pamilya, ay hindi niya na raw magagawang makatakas pa gaya ng madalas nitong ginagawa, pero sa kabila nito ay mamamatay pa rin naman daw siyang may dangal ayon sa ating bida. Ilang sandali pa ay mabilis na binalot ng malakas na apoy ang buong katawan ng ikatlong elder, matapos magpakawala ng matinding enerhiya ang ating bida sabay sabi nito sa matanda na hinihintay na raw siya ng kanyang apo sa kabilang buhay. Wala nang nagawa pa ang matanda laban sa nakamamatay na teknik ng ating bida. Agad nitong sinunog ang buo niyang katawan at sa mabilis na sandali ay tuluyan ng naging abo ang sakim na elder sa harapan nilang lahat. Nang hilakbot naman ang lahat ng mga natitirang elder sa kanilang mga nasaksihan, hindi sila makapaniwala na nagawang patayin ng ating bida ang kanilang kasama ng ganun kadali, at ngayon ay naunawaan na rin nilang lahat na hindi nila basta na lang mapapasuko ang binata. Muling nagsalita si Yeon Myung at sinabi sa mga tiwaling elder na wala raw silang kapangyarihan na makialam sa kung sino ang susunod na magiging pinuno ng kanilang angkan, at masusunod pa rin daw ang kanilang patakaran na sa pangunahing tanggapan magaganap ang pagsusuri sa naging resulta ng paligsahan. Labis naman ang paghanga ni Wonjin at ng kanyang mga kasama sa pagiging determinado ng kanilang master, dahil wala na nga raw ibang maaaring tumayo palaban sa mga elder kundi ang ating bida. At mukhang dito na rin daw talaga tuluyang magbabago ang kapalaran ng buo nilang angkan. Pero hindi basta na lang papayag ang punong elder na mangyari ang lahat ng gustong gawin ng ating bida matapos ang ginawa nito sa kanilang kasama, at mabilis na inatasan ang kanyang mga tauhan na dakpin ang binata sa pagpatay nito sa isang elder ng mga tang. Agad rin namang natigilan ng matanda nang tanungin ito ni Yeon Myung kung nalalaman niya raw bang inilagay ng kanyang estudyanteng si Gukrin sa panganib ang kanilang buong angkan, na siya rin namang mabilis na sinagot ng punong elder kung ano raw ang ibig sabihin ng ating bida sa mga sinabi niya. Muling tinanong ni Yeon Myung kung hindi raw ba talagang alam ng punong elder na si Gukrin ay isang espiyang nagmula sa Dark Moon Sword Sect, na labis namang ikinagulat ng matanda matapos itong marinig. Hindi nito mapaniwalaan ang mga sinabi ng binata at inaakusahan lang daw nito ang kanyang estudyante. Pero nagpatuloy pa rin ang ating bida at binanggit ang tungkol sa ginawang pagsalakay ng nasabing sekta sa naganap na kompetisyon. Dahil dito'y sinabi ng matanda na baka si Yeon Myung pangaraw ang nakipagsabuatan sa mga kalaban, at ngayon ay ginagamit lang ang pangalan ni Gukrin para siraan siya sa lahat, kaya't humingi ito ng ebidensya bilang patunay sa mga sinabi niya. Pero bago pa man makasagot ang ating bida ay agad na lumapit ang binatang si Jonggil, at sinabi sa punong elder na siya raw ang magpapakita ng katibayan na totoo ang mga sinabi ni Yeon Myung at hindi lang isang simpleng akusasyon. Mabilis nitong hinubad ang kanyang damit pang itaas at ipinakita sa lahat ang mga bakas ng pinsala sa kanyang katawan, at sinabing bago raw sila magkita ng ating bida sa loob ng ilusyong lugar, ay naglaban muna sila ng espiyang si Gukrin na siyang nagdulot ng mga sugat na kanilang nakikita. Dagdag pa niya, ang pinsalang nakuha mula sa kalaban ay halatang hindi raw magagawa ng mga lason o mga lihim na teknik ng mga tang, dahil ang ginamit raw ni Gukrin habang sila ay naglalaban ay isang mahusay na abilidad sa paggamit ng dalawang espada, na hindi niya pa nakitang ginamit ng kahit sino sa kanilang angkan. Nang sabihin naman ng punong elder na hindi pa rin naman daw sigurado na teknik nga ng kalaban ang ginamit ni Gukrin, ay mabilis na sumabat ang ikaapat na elder at sinabing totoo raw ang ibinunyag ni Jonggil dahil nakita niya nang gumamit si Mok Inho ng kaparehong abilidad sa nakaraan.
Dagdag pa niya, bagamat karamihan daw sa mga nakalaban nito ay nagkawasak-wasak ang mga katawan, pero ang ibang mga bangkay na hindi masyadong napinsala ay may bakas ng mga sugat na pareho ng nasa katawan ng binata, na siya namang labis na ikinabigla ng punong elder. Ayon pa kay Jonggil, bago pa man dumating si Yeon Myung at mailigtas siya sa kamatayan mula sa kamay ng Isipiya, ay personal pa daw na umamin sa kanya si Gukrin at tinawag ang kanyang sarili sa totoo nitong pangalan na Mok Inggok. Dahil dito'y hindi naiwasan ng mga mandirigma sa paligid na pagdudahan ang katauhan ng estudyante ng punong elder, dahil ang totoong pangalan daw ng binata ay siya ring pangalan ng anak ni Mok Inho mula sa isang katulong, na ayon din sa mga balibalita ay kanyang ipinatapon noong ito'y bata pa lamang. Pinasalamatan naman ng ating bida ang binatang si Jonggil sa ginawa nitong pagtestigo, hindi niya raw inasahan na kusang lalantad ang binata sa kabila ng mahirap na sitwasyon, at dahil daw sa ginawa nito ay mas mapapabilis ang usapan tungkol sa ispiyang estudyante ng punong elder. Tila naparalisa naman ang matanda nang maunawaan na isang ang ispiya si Gukrin, hindi siya makapaniwala na hindi niya man lang ito napansin sa mga panahon na tinuturuan niya ito ng martial arts, pero agad rin namang natauhan ang matanda nang mapagtanto na hindi raw ito ang tamang panahon para isipin ang ibang bagay. Kung hindi nga raw siya makakaalis sa mahirap na sitwasyong dulot ng kanyang estudyante ay siguradong malalagay din sa panganib ang kanyang buhay, at maaaring matulad sa sinapit ng ikatlong elder kaya't agad siyang humingi ng tulong mula sa iba pang mga kasama. Galit nitong tinanong ang kanyang mga mandirigma, maging ang puwersa ng namatay na ikatlong elder kung hindi raw ba nila pagbabayarin ang ating bida sa ginawa nitong pagpatay sa kanilang master, pero wala siyang narinig mula sa mga ito dahil sa labis na pagkatakot kay Yeon Myung. Ilang sandali pa ay muling nagsalita ang ating bida, at habang unti-unti itong lumalapit sa punong elder ay sinabing hindi na raw kailangan ng matanda na palalain pa ang sitwasyon, dahil napatunayan na nga raw na totoo ang kanyang mga sinabi sa tulong ng ebidensyang ipinakita ni Jonggil, at sa gagawin daw nito ay mas lalo lang siyang magmumukhang kaduda-duda. Agad namang sumagot ang elder na wala raw siyang ideya na isa palang ispiya si Gukrin, maging siya raw mismo ay nalinlang ng binata kaya't hindi raw dapat siya masisi sa mga ginawa nito sa kanila, na siya rin namang sinagot ng ating bida at sinabing hindi raw ito sapat na dahilan para hindi siya maparusahan. Dagdag pa ng binata, kung sakaling si Gukrin daw ang nanalo sa kompetisyon at naging pinuno ng kanilang angkan, ay magagawa pa rin daw ba ng punong elder na magdahilan kung bumagsak na sa kamay ng Dark Moon Sword Sect ang pamilya ng mga Tang. Dahil dito'y hindi na nakasagot pang muli ang punong elder at nang mapansin na nakahanda ng umatake ang binata para parusahan siya, ay mabilis itong nakiusap na wag siyang patayin gaya ng ikatlong elder pero hindi ito pinansin ng ating bida at nagpatuloy sa pag-atake. Nanlaki na lang ang mga mata ng matandang elder matapos makaramdam ng matinding sakit mula sa kanyang kanang braso, naputol na palang buo ang parteng ito ng kanyang katawan nang hindi niya napapansin dahil sa sobrang bilis ng pangyayari. Hindi makapaniwala ang matanda na maging siya ay hindi nagawang masundan ang pag-atake ng ating bida, at habang sinusubukang pigilan ang pagdurugo ng pinsalang nakuha ay naunawaan nitong maitutulad din sa isang master ang kakayahan ng binata sa paggamit ng espada. Ganito rin ang naging reaksyon ni Won Jin at ni Jokwi matapos masaksihan ang ginawa ng ating bida, at habang nakatulala pa rin ang mga ito ay sinabi ni Yeon Myung na hindi nga raw makakatakas ang punong elder sa akusasyon na nagtago siya ng isang espiya, na may kaparusahang pagkasira ng sentro ng kanyang enerhiya para hindi na siya muling makagamit pa ng martial arts. Pero dahil wala raw matibay na ebidensyang magpapatunay na nakipagsabuatan siya sa mga kalaban ay hindi na ito gagawin ng ating bida, at dito na raw matatapos ang parusang ibibigay niya sa matanda na siya namang agad na ipinagpasalamat ng elder sa binata. Bagamat hindi niya nagawang maiwasan ang pag-atake ni Yeon Myung kanina ay hindi rin naman daw nito napansin ang kanyang ginawa. Mabilis na naihanda ng punong elder ang kanyang itinatagong lason habang nagkukunwaring pinipigilan ang pagdurugo ng kanyang kanang braso. Ang lason na ito ay isa rin sa mga 10 lason ng kanilang angkan, at ayon pa sa punong elder ay bukod sa wala itong kulay, hindi rin ito maaamoy o malalasahan ng kahit sino, at higit sa lahat ay lubha itong mapanganib na hindi malalaman ng kalaban na sila ay nalason na pala hanggang sa mamatay na ito. Bagamat hindi raw ito kasing bagsik ng ika-10 lason na hawak ng ikatlong elder, ay hindi pa rin naman daw makakaligtas ang binata sa epekto nito dahil ginawa niya raw ito sa mahigit na kalahati ng kanyang buhay.
Habang nakangiti ang punong elder at kumpiyansa sa kanyang binabalak, ay sinabi nito sa sarili na mamamatay daw ang ating bida nang hindi niya nalalaman kung ano ang tumama sa kanya. At dito muna natin panandaliang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panunood hanggang huli. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang kabanata ng ating serye. Hanggang sa susunod na video.